Humihiling na ang ilang transport group ng pansamantalang taas pasahe bunsod ng sunod-sunod na linggong oil price hike. Halos wala na raw kasing may uwing kita ang ilang tsuper mula sa pamamasada. Balitang hatid ni James Agustin. Maagang namamasada ang jeepney driver na si Rogelio sa rutang Philcoa-Arayat. Ang dating naiuwi niyang 1,000 pisong kita. Malaki na raw ang natapya simula noong nakaraang buwan dahil sa walang pati na taas presyo sa diesel. May mauuwi sana kami na kunyari ang may 200 na dagdag sana sa araw-araw na kita namin, nababawasan po ngayon kasi nga patuloy yung pagtaas ng diesel. Ganyan din ang sentimiento ni Catalino. Kung minsan napupunta lang daw sa diesel at boundary ang perang naipon niya sa buong araw na pamamasada. Sa amin sana ibalik yung dati para naman uwi namin mayroon naman kahit papaano. Pero ngayon wala, hirap na talaga. Hindi lang diesel, maging presyo ng gasolina walang patid ang pagtaas. Kaya ang taxi driver na si Lamberto hirap din. Wala talaga, pahirap talaga sa amin. Pahirap din. Halos doon na napupunta yung kinikita namin. Kaya wala, tsaga na talaga sa biyahe. Ngayong taon, 6 na beses ng sunod-sunod na linggo tumaas ang presyo ng gasolina, habang 7 beses ang diesel. Kaya ang ilang transport group gaya ng Pasang Mazda, humihirit na ng pansamantalang pisong taas pasahe sa jeep. Kung mapagbibigyan, malaking bagay, sabi ng mga jeepney driver. Pabor yun sa amin kasi kami mga pamilyado kami kaya gusto rin namin madagdagan. Mas dabis namin yan kung magdagdag piso sa pamasahe. Kasi sa ngayon sir, wala ba nang magdagdag yung diesel tumataas. Tapos yung boundary pa namin mataas din. Ang mga paserong suki ng jeep naiintindihan naman daw kung sakaling kailangang magtaas pasahe. Pabor naman po. Yun nga po ay para naman sa mga drivers po yan na mamasahero, lumalaban ng patas. Hayag akong taasan pero dapat yung produkto, mga bilihin, babaan din. Kasi hindi balance eh. Tataas ang pamasahe, tapos ang bilihin, pataas ng pataas din. Ang Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP, iminumungkahi naman magbigay ng fuel subsidy ang pamahalaan. Makikipagpulong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ilang transport group ngayong linggo para pag-usapan ang inihihirit nilang taas pasahe. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Wednesday mga mare at pare! May pahabol Valentine's date si Danaya Sanya Lopez na tila pa-soft launch sa kanyang mystery guy. Kabilang sa posts ni Sanya sa IG ang may caption na celebrating. Kita sa picture na may suot siyang promise ring na ibinigay raw ni mystery guy. Kita rin sa picture ang wrist ni mystery guy habang nakapatong sa table. Isa lang yan sa mga ipinasilip ni Sanya na highlights ng kanyang Valentine's date. Pinusuan niya ng kanyang friends at followers. Ngayong February sa Fast Talk with Boy Abunda, nireveal ni Sanya na in a relationship siya. Pero preferred niya raw na wag muna i-introduce sa public ang partner. Almost 1 year ago nang makachikahan ng inyong mare si Sanya sa GMA Integrated News interviews. Inamin niyang nakikipag-date siya pero single ang kanyang status. Mainit na balita, tatakbong presidente ng Pilipinas, si Vice President Sara Duterte. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sinabi yan ng Vice Presidente sa kanyang press conference ngayong umaga. Bago yan, humingi ng tawad si Vice President Duterte sa publiko dahil tinulungan niya raw mahalal si Pangulong Bongbong Marcos. Umalis siya noon bilang bahagi ng gabinete kahit alam daw niyang kapalit nito ay ang impeachment laban sa kanya. Hindi tumanggap ng tanong mula sa media si Vice President Duterte matapos ang kanyang pahayag. Sinusubukan po ng GMA Integrated News na kunin ang reaksyon ng Malacanang sa mga pahayag ni VP Duterte. Ito ang GMA Regional TV News. Maiinit na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pamamarilang isang lalaki sa Lapu-Lapu, Cebu. Cecil, alam na ba ang motibo sa krimen? Rafi, inaalam pa ang motibo lalo't kalilipat lang daw sa Lapu-Lapu City ng biktima mula sa Surigao.
Ayon sa pulisya, nagulat na lang daw ang ilang residente ng Barangay Pahak nang makita ang katawan ng lalaki sa likod ng isang tricycle nitong Lunes. May iilan daw sa kanilang nakarinig ng putok ng baril. Nakitaan ng biktima ng 10 tama ng bala sa kanyang katawan. Kumakala pa ng CCTV footage ang mga pulis sa lugar bilang bahagi ng investigasyon. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang mga kaanak ng 23 anyos na biktima. 4 pang bangkay ang na-recover mula sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan ayon sa Philippine Coast Guard. Dahil dyan, 62 na ang bagong bilang ng nasawi sa trahedya na nangyari nitong Enero. Pinoproseso na ang mga bangkay matapos ma-turn over sa PNP Soco sa Zamboanga City. Nagpapatuloy pa rin ang diving operations para mahanap ang 17 pang nawawala. Sabi ng Department of Transportation kamakailan, overloading at overcapacity ang tinitinang posibleng dahilan ng paglubog ng naturang RoRo vessel. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Pupunta sa the Netherlands ang ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings para sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ang dating Pangulo naman hindi raw dadalo sa pagdinig via video conference ayon sa kanyang abogado. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa February 23, magsisimula ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC para ito sa kinakaharap niyang 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder dahil sa madugong kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Sabi sa GMA Integrated News ng lead counsel ni Duterte na si Atty. Nicholas Kaufman, hindi dadalo ang dating Pangulo sa confirmation hearing sa pamamagitan ng video conferencing. Pero nang tanungin kung personal na dadalo ang Pangulo o iwi-waive ba niya ang karapatan, tumanggi na si Kaufman na sagutin ito. Nakahanda namang pumunta sa dahig ang ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings para personal na saksihan ng confirmation of charges. Kabilang dyan si Shira Escudero, ang kanyang kapatid na tagpo ang nakagapos ang mga paa at kamay at tadtad ng tama ng bala ang bangkay noong 2017 sa kasagsagan ng drug war. Gusto ko pong tumayo sa harap ni Duterte, ipakita sa kanya na totoo ako, totoo kaming mga pamilya. At isa lang po ako sa mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Libo-libo po kami. Kasama niya ang iba pang kaanak na migrante kaya nasa Europa na. Marami pa raw sanang gusto rin pumunta kung hindi lang limitado ang pondo. Pero higit sa pera, hamon din ang natatanggap umanong banta sa kanilang seguridad. Sa kabila niyan, may mga nakalatag na silang aktibidad gaya ng pagmarcha patungong ICC sa unang araw ng confirmation of charges kasama ng ilang human rights groups sa Dahig. May maikli rin silang programa bago pumasok ng ICC para panoorin ang pagdinig. Sa ICC po, para sa amin, ito yung lugar kung saan kami naririnig at nakikita. Samantalang dito po sa Pilipinas, yung mga biktima katulad ni Ephraim, binabaligtad po sila, sinisisi pa kung bakit sila namatay. Ayon sa ICC Assistant to Counsel na si Atty. Cristina Conti, 3 oras kada araw lang ang pagdinig bilang pagsasaalang-alang sa kalusugan ni Duterte. Kaya hindi tiyak kung magpipresenta ng testigo ang ICC prosecutors kahit pinayagan na sila ng ICC Pre-Trial Chamber noong nakaraang taon. Kung meron, kabilang sa mahalagang testigong iharap ang mga insider witness. Dati nang napaulat na nagbigay na ng testimonya sa ICC sina Edgar Matubato at Arturo Las Cañas. Pareho silang nagpakilalang naging hitman ng Davao Death Squad. Kapwa nila itinuro si Duterte bilang nag-utos umano ng mga pagpatay. Most usually, itong mga insider witness ay kabahagi nung plano, posibleng down the line, lower rank sila, mababa sa hierarchy, pero willing na mag-come forward ngayon. Kaya ito yung uri ng mga witnesses na pwede nating asahan sa ICC. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanindigan ng Office of the Solicitor General na legal ang pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court noong March 2025. Bahagi ito ng komento ni Solicitor General Darlene Berberabe sa writ of habeas corpus petition sa Korte Suprema
na inihain ng 3 anak ng dating Pangulo. Kinwestiyon ng magkakapatid na Duterte ang pag-aresto sa kanilang ama at nanawagan na siya'y pauwiin na sa Pilipinas. Ayon sa Solgen, ang pag-aresto sa dating Pangulo ay alinsunod sa international law. Gayon din sa Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Iginalang din naman daw ang karapatan ng dating Pangulo dahil sinamahan siya ng kanyang abogado at hindi pinagbawalang bumisita ang kanyang pamilya. Sabi ng Solgen, hindi na maipatupad ang writ of habeas corpus dahil wala na sa Pilipinas ang dating Pangulo. May aktibong partisipasyon din anya ang dating Pangulo sa kanyang depensa sa kasong kinakaharap sa ICC. Indikasyon daw yan na ang legal remedies para sa dating Pangulo ay nasa ICC at wala sa korte sa Pilipinas. Full of gratitude, si House of Fly star G kanla sa kanyang mga mahal sa buhay dahil sa kanilang overwhelming love at support. Mas naramdaman daw yan ni G ngayong siya'y solo parent na sa anak na si Caleb at naging maayos ang kanyang sitwasyon. Recently, nag-celebrate ng birthday si G na maladyosa ang atake sa pictorial. Self-love ang birthday wish ni G sa sarili. Gaya ng love daw niya sa ibang tao. Mas gusto ni G na mag-effort sa mga mahal niya sa buhay. Itinuring niya ring tahanan ng kanyang trabaho. Napapanood si G bilang Hana sa GMA Afternoon Prime na House of Flies. My heart is this. Sorry, it's better, it's healing. I wouldn't say na I'm at a place na sobrang 100% ganon. But I have a very faithful God who helps me in my everyday. And I think naman I'm getting stronger every day. Panalo sa round of 32 ng Dubai Tennis Championships si Pinay tennis star Alex Ayala. Nakatapat niya roon si Jasmine Paolini ng Italy na world rank number 8. Nagwagi si Alex sa first set sa score na 6-1. Sa second set naman, mas dumikit pa ang laban at umabot pa sa tie-break. Nakuha rin ito ni Alex sa score na 7-6. Dahil dyan, pasok na siya sa round of 16. Makakalaban naman niya roon si Sorana Cărstea ng Romania. Sa iba pang balita, nagkaroon ng lava effusion o nagbuga po ng lava ang Bulkang Mayon kagabi. Naitalayan ng PHIVOX mula pasado alas 7:30 kagabi at nagtagal ng 1 oras. Nagkaroon din po ng minor strombolian activity o panakanakang maliliit na pagsabog ang bulkan. Nagdulot po yan ng incandescent lava flow, rockfall at pagdaloy ng uson. Sa nakalipas na 24 oras, naitala rin sa Mayon ang 8 volcanic earthquakes at mahigit 3,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatili sa alert level 3 ang Mayon. Ibig sabihin po niyan, bawal pasukin ni numan ang 6-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Viral ang video na yan ng paghawak ng customer sa mga siopaw at hotdog na paninda sa isang convenience store. Binatikos ng mga netizen ang kanyang ginawa. Komento ng ilan, maaaring magdulot ng peligro sa kalusugan ang ginawa ng customer. Ang nasa viral video, kinilalang si Mark Adrian Napiza, sangguniang kabataan chairman sa Santa Cruz, Laguna. Sa ipinost niyang pahayag sa Facebook, inamin niyang hindi nararapat ang ikinilos niya sa video. Naanya'y biro lang at parte ng kanyang video content kasama ang mga kaibigan. Wala rin daw siyang masamang intensyon. Dagdag pa niya, binili niya lahat ng nahawakan niyang siopaw at hotdog. Humingi rin siya ng paumanhin sa pamunuan ng convenience store dahil sa abalang idinulot niya at sa paggawa ng content na walang pahintulot. Handa rin siyang tanggapin ang anumang nararapat na hakbang o gabay mula sa Sangguniang Kabataan, Federasyon at sa DILG. Nababahala ang Department of Foreign Affairs sa pahayag ng Chinese Embassy sa posibleng pagkawala ng milyong-milyong trabaho kapag nasira ang diplomatic relations ng Pilipinas at China. Binigyan naman ng parangal ang 16 na opisyal ng Kalayaan LGU dahil sa naging aksyon nila sa ambasador ng China. Narito po ang aking report. Parangal ang ginawad ng Grupong Akbayan at Atinto Coalition sa tinaguriang Kalayaan 16. Sila ang 16 na opisyal ng munisipalidad ng Kalayaan.
na pinagbawalang tumuntong sa China, kabilang ang Hong Kong at Macau, matapos nilang ideklarang persona non grata si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Ito pong pagtindig ng ating pong mga kababayan mula po sa Kalayaan, munisipyo ng Kalayaan ay pagpapakita na bilang mga ordinaryong mamamayan, mayroon tayong kapangyarihan to stand up to bullies. Ang Vice Mayor ng Kalayaan na tumanggap sa parangal, umaasang sa halip na maghati, mapag-isa sana ng West Philippine Sea issue ang mga Pilipino. Ang parangal po na ito, higit po sa 16, sa 16, ay parangal po para po sa atin pong bayan, sa atin pong mga magigiting na mamamayan. Walang ibang pwede makapagkaisa sa bawat Pilipino kundi ang West Philippine Sea, ang munisipyo ng Kalayaan, ang Kalayaan Island Group, at ang ating mga magigiting na mamamayan. Sa susunod na civilian mission ng atin ito sa Kalayaan, isa raw sa kanilang isusulong ang pagsuporta sa lokal na pamahalaan ng Kalayaan Municipality. Sa gitna naman ng patuloy na pakikipagsagutan sa mga senador at iba pang opisyal ng Pilipinas, tila nagbabala ang embahada ng China. Sabi ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng, naman daw pinsala sa diplomatic relations ng Pilipinas at China, maaari daw magdulot ng pagkawala ng milyong-milyong trabaho ng mga Pilipino. Handa raw ba ang mga senador na bayaran ng mga mawawalan ng trabaho? Ang pahayag na ito pinalaga ng Department of Foreign Affairs. Tila daw kasi nagagamit ang economic cooperation ng dalawang bansa para maging leverage o ganti sa issue. Ito'y kahit ayon sa Stratbase, walang basihan ang pahayag ng China dahil limitado nila ang kontribusyon ng China sa investment inflow sa bansa. 3.76% o mahigit 10 billion pesos lang daw ang investment pledge ng China kumpara sa 272 billion pesos na investment pledge na natanggap ng Pilipinas noong nakaraang taon. Sa isang bagong pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Embassy na tinututulan ng nila ang pamabastos nila laban sa kanilang bansa sabay giit na tumulong sana ang DFA para rendahan ang ilang individual sa bansa laban sa pagsasalita ng masama kontra China. Ilang linggo nang tinutuligsan ng Chinese Embassy si Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela dahil sa anilay pambabastos kay Chinese President Xi Jinping matapos gamitin ng isang karikature ng Chinese leader. Tugon ni Tariela sa patuloy na pagtuligsa sa kanya ng Chinese Embassy. That means probably I'm effective, right? Because they are zeroing on me being silenced, I guess. Ayon kay Commodore Tariela, susuporta nila ang bagong civilian-led initiative ng atin ito coalition. Paniwala ng tagapagsalita ng Coast Guard, isa sa kinakatakot ng China ang pagdami ng mga civilian-led initiative para patuloy na pag-usapan ang West Philippine issue. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago makalabas ng bansa, kailangan muna raw pahintulutan ng korte si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Ayon sa Bureau of Immigration, sa kaso ni Bunoan, kailangan muna siyang ma-issuehan ng allowed departure order. Kabilang si Bunoan sa 5 inilagay sa precautionary hold departure order nitong Lunes. Base po yan sa utos ng Manila Regional Trial Court, Branch 52. Bago pa yan, sinabi ni Bunoan na pinayagan umano siya ng Department of Justice na pumunta sa Amerika kung nasaan ang asawa niyang nagpapagamot. Wala pang kumpirmasyon dito ang DOJ. Ang isa pang isinailalim sa precautionary HDO na si Senador Jinggoy Estrada, kukonsulta raw muna sa mga abogado niya bago magbigay ng pahayag kaugnay nito.